Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, nandito na ulit tayo sa ating Morning Revival Preview. Sobrang busy itong mga nakaraang araw, kaya medyo yung posting natin ng Morning Revival Preview ay umaabot ng ating gabi, mag-uumaga na. Sobrang busy at pagod din. No? Pero, pinipilit ko namang gawin pa rin ito. Pero ngayon, okay tayo. No? So, maaga tayo makapag-post ngayon. Nakatulog na ako ng maayos. Nagising ng umaga. Nakipag-fellowship na rin sa Panginoon. Praise the Lord. So, maganda yung mood natin ngayon. Amen. So, mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 18, day 3. Amen. So, maganda tong topic natin ngayon. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Zechariah 12:10, "And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of the supplications, and they will look upon me whom they have pierced." So, ito ay isang propesiya. No, bagamat ang tinutukoy dito ay ang mga Israelites, no, na mangyayari sa huling kapanahunan, kung saan ibubuhos ng Diyos ang espiritu ng biyaya. Isipin mo sa mga Israelites, ibubuhos ang espiritu ng biyaya na binuhos na sa atin. Ito espiritu ng biyaya na ibuhos na sa atin to. Nasa espiritu na natin to. Pero sa mga Israelites, ito ay ibubuhos sa huling kapanahunan. Kasi ito mga Israelites, alam naman natin yung kwento. No? Hindi nila nakilala ang Panginoon nung unang dumating ang Panginoon. Ayun, nakakalungkot. No? Ito ang inaantay nilang Misaya, ang tagapagligtas nila, ang isa na napropesiya, no, sa mga lumang kasulatan na darating. At inaantay din naman nila. Pero ang nangyari nung dumating ang Panginoon, bagamat nakita siya ng mga Israelites, pero hindi siya nakilala. At siya na ay pako sa krus at sila ay naging mga instrumental din sa pagkapako ng Panginoon sa krus. No? At nag-declare sila, dinala nila yung sumpa. Nasabi nila yung pagkapako ng Panginoong Jesus, no, ay okay lang maisisi sa kanila. No, at dahil diyan dumaan sila sa maraming mga pagsubok hanggang sa ngayon. Pero sa huling kapanahunan, ibubuhos ang espiritu ng biyaya sa kanila at yung sinasabing supplications. No. Magiging malinaw yung kanilang pananaw at makikita nila ang Panginoon sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. No, at magsisisi sila. Medyo dramatic yung kwentong yan. No? Kasi sa Biblia, nung makita nila yung Panginoon, no, nakilala agad nila. No? At tinanong nila ang Panginoon, bakit may sugat ka? No? Hindi sila sinisi ng Panginoon. Kasi nung dumating siya sa kanyang humanity, taglay pa rin niya yung marka, no, ng sugat. At sasabihin niya, ako ay nasugatan sa bahay ng aking mga kaibigan. Wow. Kaya sila ay magsisisi, mabubuksan ng kanilang mga mata, no, at tatangis sila. Yan, tatanggapin nila ang Panginoon. So, ito ay mangyayari sa pagbalik ng Panginoon. At ang nagbukas sa kanilang mga mata ay ang espiritu ng biyaya. No, kaya yun yung kapangyarihan ng espiritu ng biyaya, na kung tutuusin, sa ating mga bagong tipang mananampalataya ay naidala na. Nasa yung biyaya, nasa espiritu na natin yan. Nandyan na siya. No? At siya ay nararanasan na natin ngayon. No? At naitutuon natin ang ating buong karanasan bilang Kristiyano, no, dito sa biyaya na ito. Kaya yung topic natin ay ang biyaya pa rin. Amen. Tapos yung 2 Timothy, "The Lord be with your spirit. Grace be with you."
Sino ang nasa espiritu natin? Ang Panginoon. At ang biyaya na nasa Panginoon, nandun din sa espiritu natin ngayon. Kaya huwag niyo sabihin na ang biyaya ay mga material na bagay. Hindi ho pwedeng ilagay sa espiritu ng tao yan. Yung kotse, paano mo ilalagay sa espiritu ng tao yan? Yung biyaya ang dinala sa espiritu natin. Ang biyaya na nakapaloob kasama ng espiritu, dinala sa ating espiritu. Kaya yung ibang verse, sabi niya, yung the Lord, the Spirit, okay? At saka yung biyaya ay nandun sa espiritu natin. Amen. So magbasa na tayo. The everyday experience of the believers must be grace. Yan, so yung ganda ng umpisa. Araw-araw daw ang karanasan ng mga believer, dapat biyaya. Kumusta na kayo? Ano ba yung karanasan nyo? No, kayo ba ay nag-i-struggle pa? Gusto ko nang labanan itong mga kahinaan na ito. No, gusto ko nang magsikap na madaig ko itong aking temper, katamaran at kung ano-ano pang kahinaan yan. No, hindi yan biyaya. No, ang biyaya, no, ay ang Tres Unong Diyos. No, ang Tres Unong Diyos na nakikristo, na siyang espiritu na nadala sa ating espiritu. Yan ang biyaya. So dapat ang buong Christian life natin nakatuon dito sa biyayang ito. Sapagkat kung hindi, no, magiging kawawa ang buhay mo. So pwede kong sabihin, marami pa rin mga believer, hindi kilala ang biyaya ng Panginoon. Nabubuhay pa rin sa isang lugmok na sitwasyon, parang inaapi. Palaging emosyonal, palaging kinakawawa yung sarili, di ba? Feeling bitter, kasi hindi nila kilala ang biyaya sa karanasan. O hindi mo alam na itong biyayang ito ay ang kapangyarihan ng Diyos upang iahon ka sa lahat ng pagkalugmok, panghihina, o mga disappointment, ano pa yan, anxiety sa buhay, mga kabalisahan, no, walang kasiyahan. Lahat ng ito ay nangyayari at mangyayari kung hindi mo kilala ang biyaya at kung hindi mo alam ranasin ang biyaya. Kaya mga kapatid, nawa mapalakas tayo. Katulad ng sinabi ni Paul, diba? Sabi niya, I labor more abundantly than they all. Sabi niya ganun. But not I. Sabi niya, hindi ako ito, kundi ito ay ang biyaya. Nung siya ay nalugmok dahil sa tinik sa laman, isang karamdaman na dinescribe niya itong sakit na ito ay tinik sa laman. Di ba? At 3 beses siya nagpunta sa Panginoon. Hindi inalis ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Kaya kumalma ka. Okay, so, ayun. So, tuloy natin yung basa. If it is not grace, it is not the believer's experience. If it is not grace, it is not the Christian living. Ang tindi. Grace is God's embodiment. Christ. Hence, the grace experienced by the believers is Christ, the embodiment of God. So kung ang iyong mga karanasan, no, ay hindi ang biyaya, hindi ito Christian living. May mga tao matiisin talaga. Bagamat nagdaramdam, lumalaban pa rin sa kanilang sariling effort. Pero meron naman mga mahihina. No? Pero hindi yan ang pamumuhay ng isang believers. Kundi ang pamumuhay ng isang believers, dapat grace. Grace dapat ang ating pamumuhay. Tandaan natin ito. Panginoon, no, kailangan ko ng biyaya. Kapag ikaw ay sumapit o pumunta sa isang sitwasyon na mahirap talaga, Panginoon, gusto kong ikaw ang aking maging biyaya. Sa isang iglap, nadama mo yung dating ng Panginoon. Kinomfort ka niya, pinalakas ka niya, pinasigla ka niya, pinasaya niya yung buhay mo. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. No, nasa gitna ng mga pressure ng buhay, no, merong
biyaya ang Panginoon. Sapat lagi yan. No? Kung sabihin mo, parang kulang, brother. Ginagawa mo sinungaling yung salita. Sabi nga niya, sapat eh. Tanggapin mo na yan. Talagang sapat yan. Amen. Amen. So, ang biyaya ay ang pagsasakatawan ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos mismo siya, na isakatawan sa loob ng biyaya. Yung Diyos, pag naranasan mo, naging grace siya. Amen. The New Testament believers, living under the grace in God's economy, is a total living of experiencing the process triune God as grace. So sinabi niya yung total living, buong kabuuan ng iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Buo, total siya, buo eh. No, ay dapat ito ay ang karanasan ng tres unong Diyos na siyang biyaya. Yan dapat ang totality ng living mo. Pag sinabi mo, Brother Danny, ano bang pamumuhay dapat? Ito na, total. Dapat lahat ng pamumuhay natin. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, bawat aspekto ng buhay mo, no, ang halimbawa ikaw ay young ones, ang iyong pag-aaral, ang iyong pakikitungo sa iyong magulang, sa iyong mga kaibigan. So yan ay ang aspekto ng mga pamumuhay natin. Ang iba naman sa inyo, ang inyong pamumuhay sa inyong pamilya. Kung magulang ka, paano mo dadali ng pamilya mo? Mga anak mo, ang asawa mo, ang hanap buhay mo. At eto pa, maging ang church life natin. Paano natin siya papairalin, isasagawa. So dito nakapaloob yung tinatawag natin total living natin, buong pamumuhay natin. Dapat ito ay pamumuhay, okay, sa loob ng tres unong Diyos, no, na siyang biyaya na binigay ng ating Panginoon sa atin. So dapat yan ang ating pamumuhay. Okay, so sabi niya, a total living means that 24 hours a day, whether I am awake or sleep, I take the triune God as my life and my person. I follow His move. I move with Him. Two spirits become one spirit. Two lives live together. And two natures are mingled together. This is the total living of experiencing the triune God as grace. Total living. 24 hours a day. No? Gising ka man o tulog ka. Sabi mo, paano pag tulog ako? Diyan ka pa din nabubuhay. No? At yung mga ibang kapatid nga, habang tulog, nananalangin eh. Kaya ako minsan, ayoko matulog sa mga quarters na marami mga kapatid, maingay kasi. May nag-amen, may nag-hallelujah habang tulog. May nagpe-praise the Lord. Sabi ko, ayoko dito. Amen. Pero ang importante rito, okay, ang buong pamumuhay natin, 24 hours a day, ay isang pamumuhay sa loob ng biyaya. Amen. So, total living. Okay. Experiencing the triune God as grace. Amen. Okay, so, a total living is not a living concerning right and wrong, good and evil, or anything else, but the living of a living person. The living of this living person is the mingled living of the process triune God with the tripartite transformed man. Amen. So sinasabi natin dito, kanina, yung total living. Paano nyo ba ipinamumuhay yung inyong total living, buong kabuuan ng inyong pamumuhay? Marami pa rin ang nabubuhay sa prinsipyo ng mabuti at masama, tama at mali, okay, wasto ba to o hindi wasto. So, ang daming consideration ng kanilang pamumuhay. Ano yan? Anong klaseng buhay yan? Yan ay pamumuhay sa maling puno. Kasi yung wrong tree, tree of the knowledge of good and evil yan eh. Alam nyo yung wrong tree, yan ang puno ni Satanas eh. Kaalaman tungkol sa mabuti o masama. Yan yung maling
maling puno. Ibig sabihin yan, kung ang iyong pamumuhay ay kaalaman tungkol sa mabuti at masama, mali ang linya mo. Kung palagi mong ina-analyze yung mga bagay sa buhay mo, teka, mabuti pa to. Mukhang masama ito. Ito, mabuti, itong gagawin ko. Ito ay tama. Teka, knowledge, iisipin mo muna, i-analyze mo, kukonsider mo, mabuti ba to o masama? So, yun ang tinatahak mong landas. Naliligaw ka na. Mali na yung daan mo. Ikaw ay nasa puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Minsan may mga kapatid pag nakikipag-uusap sa akin, brother, may mga bagay na mas tama. Ito, hindi ho maganda to. Yan po ay masama po yan. So, sabi ko, brother, nabubuhay sa maling puno. Hindi ganyan ang pamumuhay ng mananampalataya. Bumaling ka sa espiritu mo. No? Damahin mo ang presensya ng Panginoon. Sundin mo ang direksyon ng Panginoon. Huwag mo sabihin, Panginoon, ito ang gagawin ko, samahan mo ko dito. I-bless mo ito, Panginoon, ito yung tama. Huwag mo sabihin yan. No? Kailangan matouch mo ang Panginoon. Tanungin mo, Lord, ano yung direction mo? Susunod ako sa iyo. Panginoon, pahiran mo ako. Bigyan mo ako ng liwanag. Dapat ganyan ang buhay natin. No? Hindi ko i-consider kung mali o tama ito o mabuti o masama. Basta ito ay direction ng Panginoon. Ito ang best direction. No? Kung minsan, maski sa church, nagtatalo-talo tayo Minsan na nakaraan na kinig ako ng meeting, ang dami may mga bagay kasi sa church life minsan, para nagiging subject of debates. So yun, sabi ko, Lord, ano yung gusto mo? Ito ang importante. Gusto mo ba to? Ito ba ay inayos mo para sa amin? O kung hindi, pakita mo na lang, Panginoon, ayaw mo to, hindi mo to gusto. Amen. So, maganda kasi dito sa bagong tipan Sabi, binuhos na yung espiritu ng biyaya na sa atin na ito. At nadala na rin sa loob natin ang pagpapahid ng espiritu. Ang pagpapahid ng espiritu ay tinuturuan tayo. Kaya ang buhay ng isang believer, nakabaling sa kanyang pinaghalong espiritu. Diyan tayo mabuhay. Sana maging kahayagan tayo ng bagong tipang mga mananampalataya. Hindi nabubuhay sa lumang kapanahunan. Mali o tama. Amen. Okay, so thus God becomes our grace. And we live in this grace. This is the grace referred to in the New Testament. Our experience of the grace in God's economy is the mutual living of the process triune God and us joined together, taking Him as our life and person. Amen. So ito ay isang pamumuhay at pagdaranas sa biyaya na nasa ekonomiya ng Diyos ngayon. No? Isang pinaghalong pamumuhay na kung saan kasama natin ang naprosesong tres unong Diyos, na kung saan tayo ay kaisa niya, na kung siya ang ating buhay at persona. So ito yung napapanahon na pamumuhay ng mga believers. Pag sinabi ko kasi napapanahon, kasi sa Biblia, meron naman mga pangkapanahunang itinalaga ang Panginoon. Iba't ibang pangkapanahunang kaayusan. Halimbawa, sa lumang tipan, ano meron dyan? Kautusan. Nako, ang hirap niyan. Ang bigat ng kautusan. Sapagkat ang mga kautusan, kailangan isagawa mo yan. Kailangan mag-exert ka ng effort para maisagawa mo yan. At syempre,
Mahirap yan kasi ang tao ay mahina at mga natisod. Hindi tayo makarespond sa mga kautusan. Di ba? So, naalala ko yung mga Israelites nung pinulong sila ng Diyos doon sa paanan ng bundok Sinai. No? So, nagsalita ang Diyos dyan. Nagsalita ang Diyos. No? Anong sabi nila? Lahat ng sinabi o gusto ng Diyos, gagawin namin. Gagawin namin yan. No? Pero hindi naglaon. Nahulog sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan sinamba nila, yung gintong guya. Na isa sa ang siyang pinakapangunahing kautusan ng Diyos na huwag kayong sasamba sa anumang mga imahen, mga bagay na nililok ng kamay ng tao. Huwag niyong luluhuran yan. Huwag niyong sasambahin yan. Yan ang kautusan na sinabi ng Diyos sapagkat ako ay isang silosong Diyos. Pero dahil sa kahinaan ng tao, hindi nila nakikita ang Diyos. Asan ba ang Diyos? Hindi natin makita. Gumawa tayo ng mga imahen. Kaya ang unang idols na na-record sa Biblia ay ang gintong guya. At anong sinabi ni Aaron? Ito yung Diyos na nagligtas sa inyo mula sa Ehipto. Sabi niya, ito yung Diyos. O ito yung Jehovah na naglabas sa inyo. Tama naman. Ang naglabas sa kanila ay ang Diyos, si Jehovah. Pero yan ay hindi si Jehovah. Hindi yan Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Na sinamba nila. Bumagsak kagad sila. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Sapagkat tayo ay madaling mahulog, no? At sumalangsang sa mga bagay na ayaw ng Diyos. So, ganun ang buhay ng tao. Kaya gusto mo ba yung buhay na ganyan? Pag tinignan mo yung nakaraan mo, ang daming pagbabago sa buhay, ang gusto mo na hindi mo naman nagagawa. Taon-taon gumagawa ka ng resolusyon. Wala naman nangyayari sa buhay mo. Kaya, purihin ng Panginoon, dumating yung panahon, okay, na binuhos niya ang espiritu ng biyaya. No, kaya yung unang verse na binanggit ang biyaya, hindi ba, sa John chapter 1, grace and reality came through Jesus Christ. Dumating ang Panginoon, eto na yung biyaya, dala-dala niya. Ito, sa inyo na to. Buhos ko sa inyo to. Dumating na. At mula dyan, babaguhin niya ang buhay ng tao. Ang biyaya ay ang tres unong Diyos. No? Ang pagsasakatawan ng tres unong Diyos na dinala sa atin para maging kapangyarihan natin. Itong biyaya kasi, ito ay kapangyarihan ng Diyos na naging kapangyarihan natin sapagkat ito ay dinala sa loob natin. Kaya huwag ka nang tama o mali dyan. Huwag ka mahulog dyan sa mga ganyang bagay. No, ang tamang puno na hinanda sa iyo ay ang puno ng buhay. Amen. Amen. Okay, so He initiates and we follow. He and we move together to live out a certain condition, which is called an organism to express God Himself. Here, there is the concept of right and wrong, good or evil. Amen. So wala nang prinsipyo ng good and evil dito. No? So yung sinasabi rito, tayo ay pinaghalo, naihalo sa Diyos, no? At naging isang organismo itong paghahalong ito. At dito sa organismong ito, walang masama at mali. No? Kundi itong organismong ito ay isang paghahalo ng tao at tres unong Diyos para sa isang pamumuhay sa loob ng biyaya. So, ang ganda ng ang ganda talaga nito. Ito ay kasi pag sinabi nating organismo, ang mga organismo kasi ay mga organikong bagay na may kinalaman sa buhay. No? Ang kautusan, bagamat binigay yan ng Diyos, walang buhay dyan. Yan ay mga letra, no? Para sa kaalaman ng
mabuti at masama, at sa pamamagitan ng mga letra ng kautusan, makilala mo kung anong klaseng Diyos meron tayo. Sa pamamagitan ng kautusan, makikilala mo na siya isang banal na Diyos, isang Diyos ng pag-ibig, makatwiran at liwanag. So ang kautusan, pinapakilala lang niya sa iyo ang Diyos. At alam ng Diyos na hindi mo kayang gawin itong mga law na ito. Kaya ginamit niya ito para i-expose tayo. Ihantad ang ating mga kahinaan at upang higit natin sunggaban ang Panginoon bilang ating katwiran, kabanalan, pag-ibig at liwanag. So kailangan na iintindihan natin ang buong ekonomiya ng Diyos, ang kanyang kagustuhan na isagawa ang kanyang sarili tungo sa atin. At dito sinasabi sa atin, the law is a photo of God for the Old Testament, whereas grace is God Himself. We do not care for the photo, we care for the living person. So yung sa John 1 sabi doon, yung kautusan dinala ni Moses. No? Pero yung biyaya at katotohanan, dinala ng Panginoon. So, Moses, ano ba yung dala-dala mo? Sabi ni Moses, law ito, kautusan ito. So, ang dala-dala ni Moses ay larawan ng Diyos. Pero ang dala-dala ng Panginoon ay ang realidad ng Diyos mismo, isang buhay na persona. No, kaya sasabihin mo, ayoko na ng larawan. Walang buhay. Ang gusto ko ay isang buhay na persona na dala-dala ng Panginoon. No? At ito ay ang biyaya at katotohanan. At hindi lang yan dinala sa loob mo. Kaya sabi diyan, ang grace ay nasa atin ngayon. Gusto mo ba? Siyempre. No? Kung dumating yung mahal mo sa buhay, dala-dala niya yung litrato niya, sabi niya, ito ako. Ayoko ng litrato, ikaw ang gusto ko. Amen. In the New Testament age, the Spirit of grace dispenses the triune God into the believers as grace. Since the Spirit of grace dispenses the triune God into us to be our grace, our Christian life is essential, a life of having God as our grace. Amen. So, ang buong ekonomiya ng Diyos ngayon, mga kapatid, ay ang pamamahagi ng tres unong Diyos sa mga believers bilang biyaya. Bilang biyaya. Kaya ito ay isinasagawa ngayon sa kapanahunan natin. So, ano ang ekonomiya ng Diyos? Sabihin mo nga, brother, ang ekonomiya ng Diyos ay ang pamamahagi ng tres unong Diyos na prosesong tres unong Diyos tungo sa atin bilang biyaya. Tama ka na. Kailangan pumasok ka dyan sa karanasan na yan. Araw-araw ang ating mga paghahabol sa Panginoon, panalangin. Maski ang panalangin, hindi lang yung paghingi. Hingi ka ng hingi, hindi yan. Ang esensya ng panalangin ay ang pamamahagi ng tres unong Diyos bilang biyaya sa loob natin. Kaya mapapansin mo minsan kasi tayo madalas manalangin pag maraming problema sa buhay hindi naman mayaalis yan. No, hindi ko sinasabing mali yan. Hindi yan mayaalis. Pero sa panahon ng pagdulog mo sa Panginoon, nagpe-pray ka. Hindi naman pagkatapos ng prayer mo, lahat ng problema mo, nilutas niya. Kuminsan may mga kapanahunan din na hinanda ang Panginoon para sagutin niya yung mga panalangin natin. Pero ito yung maganda. Pagkatapos mo manalangin, yung tres unong Diyos, naidaloy sa'yo, naibahagi sa'yo, napalakas ka. Kasi dala-dala nun yung biyaya na kailangan mo. Upang unang gagawin niya, maitaas ka muna, mapasigla ka, maiahon ka sa mga alalahanin, para makatulog ka mamayang gabi. Para hindi ka ma-stress, para hindi tumaas yung BP mo, na kumisan, nakahanda na yung lusartan mo. So, hindi yan
ang una niyang gagawin, ipapamahagi niya ang tres unong Diyos sa iyo. No? At kung paano niya sasagutin yung mga problema mo, yung mga dinulong mo sa Panginoon, siya na nakakaalam nun. Huwag ka na mabahala tungkol doon. Magpahinga ka na, matulog ka. No? Kalmado ka lang at huwag kang maligalig. No? Kaya ito yung kagandahan ng biyaya. No? At ito ang pagsasagawa ng buong ekonomiya ng Diyos, ang pamamahagi ng tres unong Diyos bilang biyaya sa kanya mga mananampalataya. Amen. Amen. In the New Testament age, the Spirit of grace dispenses the triune God into the believers as grace. Since the Spirit of grace dispenses the triune God into us to be our grace, our Christian life is essentially a life of having God as our grace. So, nabasa ko na to. So, yan yung Christian life. No? Ano ang Christian life? No? Sinasabi niya, essentially a life having God as our grace. So, madaling tandaan ito. No? Ang Christian life ay essentially a life having God as our grace. So, Tagalogin natin. Sabi niya, ang buhay pang Kristiyano, ito ay pang-esensyang buhay ng pagkakaroon ng Diyos bilang biyaya. So, ganun kasimple. Paano ba ako mabubuhay bilang isang Kristiyano? No, dapat ang pamumuhay ko ay pamumuhay sa loob ng isang persona ng Diyos. At naniniwala ako dito sa Diyos na ito, merong biyaya upang tugunan ang lahat ng aking problema. So, yun lang naman. Hindi naman marami. Wala nang mga law dito. Wala nang law. Wala nang mga ganyan. Kundi ang ating pagbaling sa Diyos bilang buhay. No, na siyang kinalalagyan ng biyaya na lulutas sa ating mga pamumuhay bilang mga mahihinang tao. Amen. At the end of the New Testament age, the Spirit of grace will cause the whole house of Israel to repent and receive the triune God as grace. So kanina nabanggit ko na ito. No, so sa kanila, ang Espiritu ng biyaya ay ibubuhos sa huling kapanahunan ng bagong tipan. Hindi pa naibuhos ngayon. Kaya matitigas pa ulo niya mga Hudyo. No, hindi pa naibuhos sa kanila. Pero sa atin, sa simula ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos, sa simula ng bagong tipan, no, dinala na ang biyaya. Nang dumating ang Panginoon, dala na niya ito. At lalong dinala niya ito sa isang pinatinding paraan nang siya ay naproseso na. No, kaya ito ay ang espiritu ng biyaya. Tandaan niyo ito. Ang espiritu ay espiritu ng biyaya. Amen. The compound life-giving spirit and the believer's regenerated spirit become one mingled spirit. Not only united, but also mingled. Amen. Palagi natin pinapaalala na ang espiritu natin, mga kapatid, ay pinaghalong espiritu. Ang tao ay merong pantaong espiritu. Nung siya ay nilalang ng Diyos, meron tayong yung espiritu. Tatlong bahagi natin. Espiritu, kaluluwa at katawan. Yan ang tao. Ang Diyos naman ay ang espiritong nagbibigay buhay. So yan naman yung kanyang pagpapasukdol. Pagkatapos niyang dumaan sa mga proseso, naging espiritong nagbibigay buhay. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap natin ang espiritong nagbibigay buhay tungo sa ating pantaong espiritu. At malinaw na sinabi sa Biblia na ang dalawang espiritu, ang dibinong espiritu, ang human spirit, nagkahalo bilang isang espiritu. No? So yan yung sinasabi natin ngayon, mingled spirit, pinaghalong espiritu. Hindi mo nang mapaghihiwalay yan. Naghalo na yan eh. Paano mo paghihiwalay yan? Ang pinaghalo ng Diyos, hindi mo na pwedeng ipaghiwalay o paghiwalayin. Di ba? So madalas sinasabi yan eh, sa kasalan eh. Ang
pinagsama ng Diyos, pinag-isa ng Diyos, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Di ba? Katulad ng mag-asawa. Ang mag-asawa, pinagsama na ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. So huwag kayong magmungkahi ng paghihiwalay. Masama yan. Laban yan sa salita ng Diyos. No? Madalas pag may mga lumalapit sa akin mga problemado mag-asawa, no? Maski minsan hindi ko sinabi maghiwalay kayo. Palagi sinasabi ko lang mag-pray kayo. Manalangin kayo. Kung kayo ay maihihiwalay, wala na sa akin yan. Kasi ang Diyos ang nagsama sa inyo. Pinagsama kayo. Di ba? Kaya sa Biblia, walang divorce. So kayo mga may asawa, no, tandaan nyo, walang divorce sa Biblia. Katulad ng ating espiritu na pinaghalo na, walang divorce yan. Maski na mag-declare ka, sabi mo, Panginoon, ayoko na sa'yo, lumabas ka na, iwanan mo na ako. Sorry sa'yo. No, dapat bago ka na ng palataya sa Panginoon, nag-isip ka muna. Kaya anong gagawin natin? No choice, kundi mabuhay dito sa mingled spirit. Yan lang. At yan ang blessing na hinanda ng Diyos para sa atin. Amen. Both essentially and economically, that is, both in their living and in their moving. The believers living and work by the Spirit is the experience and enjoyment of the numeric Christ, the embodiment of the triune God as grace. Di ba? Pag sinabi natin essentially, ito yung pamumuhay natin sa loob ng buhay. Di ba? Kasi essential yan eh. No? Essentially, siya yung buhay natin, siya yung pagpapahid sa loob natin, siya yung liwanag, no? Siya yung damdamin natin. No? So yan yung essential aspect ng pamumuhay natin. Hindi pwede mawala yan. No? Araw-araw, kinakausap mong Panginoon, nakikipagsalamuha ka. Yun naman economical aspect ng pamumuhay. Ito naman yung mga gawa. Mga gawa na ginagawa natin. Hindi ko siya sabihin na walang gawa sa Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga, lagi akong busy dahil kong ginagawa eh. Almost 80% ng ginagawa ko ay spiritual. No, at ito yung mga nasa economical aspect ng buhay ko. Pero hindi pwede na gawin mo yan, okay, nahiwalay sa essential aspect. Both, okay, pareho, okay, na ginagawa natin ay mga pamumuhay ng karanasan at pagtatamasa sa malahanging Kristo. Okay, na siyang pagsasakatawan ng tres unong Diyos bilang biyaya sa atin. The triune God passed through a process from His merely God without humanity to His entering into humanity and being mingled with humanity as one. Then He passed through human living and an all-inclusive death and entered into the all-producing resurrection, producing the firstborn Son of God, the many sons of God, and the life-giving Spirit. This one who was in incarnation has entered into ascension and became the all-inclusive life-giving Spirit, who is typified by the holy anointing oil. The holy anointing oil is the fragrant olive oil compounded with 4 kinds of spices. No? So sana maging familiar kayo doon sa Exodus 30, kung saan inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng isang ungguento. At ito ay binubuo una ng isang uri ng langis. Ito yung langis ng olibo. Okay? Yun ang pinaka-base nitong ungguentong ito. At sinabihan niya si Moses na isama dito ang 4 na espesya. No, yung myrrh, calamus, cassia, at cinnamon. So yan yung 4 na espesya. So buti at least na isang iglap matandaan ko pa. Kasi mahina naman yung aking memory.
Pero at least yung mga sinasabi ko, ito ay yung alam ko at naaalala ko. Oo, so 4 na espesya ang nandyan. At ito ay pinagsama-sama at naging isang compound ointment. No? At ito ay ginagamit noon sa pamamagitan ng pagpapahid, pahid ng pahid, pahid ng pahid. No? Pinapahiran yung mga furniture sa loob ng tabernakulo. No? Yung lampstand, kailangan pahiran ito. Yung showbread table, yung mga kung ano-ano mga ginagamit yan. Pahid, pati nga yung nagsiserve, pinapahiran yan eh. No? Ito, makahulugan ito. Ang ibig sabihin, pag hindi ka napahiran yan, hindi ka magagamit. Wala kang silbi. No? Ibig sabihin, pati yung mga gamit, kapag hindi napahiran yan, hindi pwede. Kaya pahid sila ng pahid. So yan yung ungguento na inutos ng Diyos. So mga kapatid, huwag natin isipin na mga material lang ito. Lahat ng yan ay merong kahulugan. No? Meron siyang kahulugan. No? So, pag titignan natin ang Diyos natin, ay dumaan sa isang proseso. Ang Diyos natin sa nakaraang walang hanggan, ay walang kalikasan ng tao. Siya ay Diyos. Kaya sabi ng Biblia, siya ay Espiritu. No? Hindi siya tao. Noong mga nagdaang panahon. Subalit ang Diyos na walang elemento ng tao, pumasok sa isang pagsasakatawan. Pumasok siya sa humanity. No? Hinalo niya yung sarili niya sa humanity. Siya mismo ay naging tao. No? Kaya, di ba sa John, in the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was with God. So nilarawan sa atin na sa simula, itong Diyos ay tinatawag na word, verbo. Salita lang siya. Di ba? Sa kanyang paglikha, nagsasalita siya. No? At siya ay Diyos na tumatawag ng mga bagay na hindi umiiral, na umiral. Yan yung creation. Siya yan. Siya yung word. Pagdating sa verse 14 ng John 1, and the word became flesh. Ang linaw. Na yung word na ang Diyos, na siyang naglikha, sa isang kapanahunan ay naging laman. Pumasok siya. Pumasok siya. Sa ganyang proseso. Naisip mo ba yan? No, marami mga bagay na hindi natin kayang isipin. At dahil hindi maisip ng tao, ang iba nagtalo na lang. Hindi kasi nila maisip kung paano mangyayari yan Magtalo-talo na lang tayo. Hindi tayo pumapasok sa ganyan. Ano mahita natin dyan? Ano mapapala natin sa pagtatalo? Kailangan paniwalaan natin ang kasulatan. Na itong Diyos na ito, no, na dati ay Diyos na Espiritu, walang laman, walang buto, walang dugo, ay naging laman. Sino yan? Yan ay ang Panginoong Jesus. Di ba? Ang kasaysayan sa maunang bahagi ng mga ebanghelyo ay naglalarawan sa atin kung paano ang Panginoon ay naibuo sa sinapupunan ng isang birhen. Oh. Kung magkukwento ko ng mga ganito, hahaba tayo. Pero ngayon siya ay naproseso, naging espiritu, naging ang ungguento ng pagpapahid sa bagong tipan. No, kaya gusto mo maglingkod sa Panginoon, kailangan meron kang napahirang ka nito. Pag hindi ka napahiran nitong espiritong ito, hindi ka madadala sa totoong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Okay, so magbabasa na ako. The triune God passed through a process from His being merely God without humanity to His... okay, so, nabasa ko na to. It is not merely oil, okay, but
but an ointment with various elements. This is a type of the compound spirit, in whom are the Father and the Son, with his all-inclusive death, his human living, his resurrection, his ascension. Now the compound spirit is moving within us daily as the anointing, that we may enjoy the process triune God as grace. This is the life that we Christians should have today. Amen. So yung mga spices na hinalo do sa olive oil, ito ay tumutukoy sa mga prosesong dinaanan ng Panginoon. Ang kanyang pagiging tao, ang kanyang pamumuhay bilang tao, ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang pagkabuhay na muli, ang kanyang pag-akyat sa sangkalangitan, hanggang sa siya ay nabuo bilang ang realidad ng compound ointment. Siya ang realidad ng templadang ungguento do sa Exodus 30 na binubuo ng olive oil at 4 na espesya. Ngayon siya na to. Kompleto ang kanyang proseso at meron siyang divinity at humanity. At siya ay isang espiritu ngayon bilang pagpapahid sa loob natin. No, kaya regularly dinadala niya sa loob natin ang Tres Unong Diyos. Ang lahat ng mga dinaanan niyang proseso. Tungo sa atin, ang mayamang pagpapahid na ito ay ang nagpapaloob sa lahat na espiritu ngayon bilang pagpapala sa atin. At dito tayo nabubuhay, dito tayo gumagawa, dito tayo umiiral, ang buong Christian living natin ay ito. No? At ito ay ang tinatawag nating biyaya sa loob ng bagong tipang ekonomiya. Amen. Amen. So, okay. Salamat Panginoon. No, ikaw ang aming biyaya. Ikaw ang kabuuan ng lahat ng pagpapala sa amin. Salamat sa naprosesong Tres Unong Diyos na siyang espiritu ngayon na patuloy na nagpapahid sa amin, na mamahagi sa amin, nagtutusto sa amin upang kami ay makaranas sa biyaya, sa espiritu ng biyaya, upang sa pamamagitan nito, Panginoon, matugunan mo lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat kami dinala mo sa kapanahunan na ito. Amen. Amen.